Ko po dun sa kurbadang daan, sir. Biglang lumusot si sir. Nag-overtake ako. Pero pasok na sir ako sa aking lane. Ayaw lang aminin sir ni Kenneth kasi. Ang usapan ninyo ay maghahati kayo sa gasto. 40% sa'yo, 60% dito sa nabangga mo. Hindi ka ba nahihiya? 40% ang babayaran mo, linaw-linaw ikaw nakabangga. Kernel, huwag mong sirain ang karir mo. Una tayo sa hiling niya sir. Okay. I will assure Kenneth na entertain ko siya at ayos natin sa problema. Sir Kenneth, magandang araw po. Nandito kami para malaman. Nung December 25 po na kayo ay bumiyahe, saan pong establishmento kayo papunta? Pupunta po ako ng San Carlos, ma'am. Hindi ng gatas. Madalas po ba ay nagkakaroon ng insidente po doon sa lugar? Yes, ma'am. That time po ba nung kayo ay bumiyahe, nakainom po kayo o hindi? Hindi po, ma'am. Hindi ako uminom, ma'am. Ngayon po, nung nangyari yun, ano nga napansin niyo po nung paparating ho yung sasakyan ni Colonel? Nung paparating yung sakyan ni Colonel, ma'am, bigla po, nagulat nga po, bigla silang lumusot na hindi lang nag-placer. Nung tinumba ko ng aking motor, na bundol pa rin ako. Naalala niyo po kung gaano kayo kabilis tumakbo? Mga 45 siguro. Paano mo yung collision mo ninyo nung sasakyan ni Colonel? Saan mo tinamaan ang inyo pong motor? Tagiliran, ma'am, eh. Doon ako nasalpok sa tagiliran ng ito, ma'am. Tapos ito yung clavicle. May fractured. Saka yung mga tuhod ko, may mga gas-gas. Kaya yung kabilaan na ano ko, legs ay labot na. Gaano ho kayo, sir, nagtagal sa hospital? 2 days. Ilan po nga anak po niyo, sir? 2 po, ma'am. So talagang yung pagpipintor po ay matagal niyo na po na sideline o may negosyo po kayo? Wala po, ma'am. Yun lang po. Pintura, wala ding pasok. Saka, sir, ngayon, syempre, nagkaroon ka ng fracture. Ano ang epekto nito sa araw-araw mo na ginagawa mo? Maraming nawala sa akin, ma'am. Tulad ng gawain bahay. Pag galing ko sa trabaho, ako ang gumagawa. Ngayon, wala na. Medyo nabawasan. Si Mrs. na lang yung gumagawa lahat. The day na kayo ho ay na-aksidente, naidala ho ba kayo sa hospital? Yes, ma'am. At ano ho ang ginawa ng ating kapulisan o ng traffic sa sasakyan at kay Colonel Elazar? Pagkadisgrasya ko kasi, ma'am, tinakbihan ko sa hospital. Binigyan ako ng paunang lunas ng mga nurse. Hindi ko na alam ang nangyari doon sa daan na hindi ko alam kung. Pero nung nandun pa ako sa daan na pinagka-nangyari yan, hindi po lumabas yan, Colonel sa kanyang sasakyan. Naibanggit ba sa iyo kung anong ginawa nila dito kay Colonel? Wala po, ma'am. So, ibig sabihin na hindi na-impress. Saan mo kayo nagharap? Sa police station po, ma'am. Nung unang pag-uusap po namin, ma'am, kanya-kanyang gastos na lang sabi nila sa akin. Nagtaka ko, sabi ko naman, paano naman ako, sir, may fractured po ako. Sabi ko naman sa kanya, ikaw naman bumundol sa akin, hindi ko naman kasalanan, sabi nila. Sir, kitang-kita naman sa CCTV, ang linaw ka po. Naglalaro-laro ka sa dan, kaya mo ka nabunggo, sabi nila. Bigyan na lang kita ng konting tulong 5,000, sabi lang naman ni Colonel. Sabi ko, sir, kulang po yan pa ako. Hanggang sa tumagal kami ng 3 oras, sabi ng yung chief imbis, sabi naman niya, ganito na lang, siyang ng settlement na percentage na lang tayo, sabi. Kumbaga, kung magkano yung bill sa hospital, bill lahat, hati, nakabuan yun, 60-40. 60% sa akin, 40% kay Colonel. Sabi pa naman ng chief imbis, dapat masitol na yun kasi may pupuntahan sila. Kahit labag sa aking kalooban, pumirma ako, may takbo lang sa hospital na ma-admit at mabawasan yung kirot natin nararamdaman. So, tama, sir, na yung running bill niya ng 2 days is kasama ng mga gamot ay umabot ng 24,000. Yes, ma'am. Ngayon, ano nga naging reaksyon ni Colonel nung binanggit ng invest na ito na lang yung harian ninyo, 60-40? Mayad naman po. Yun nga po, ma'am, pagdating ko po ng police station, nagtataka ako. Pagtingin ko doon sa loob, may nakasibilyan na
lalaki, pinagtimpla ng kape. Nung pagpasok ko, hindi ko pala akalain na yung pinagtimpla ng kape, yun yung nakabangga sa akin. Kaya nagtaka na ako na, sabi ko sa isip ko, parang government employee ako. So pumirma ka nang hindi mo alam, ito palang nakabangga sa'yo ay police. Yes ma'am, nung pagdating ko po sa hospital, nung na-admit na ako, sinulat ko yung kanilang pangalan sa Facebook, lumabas doon na isa pala silang mataas na official ng pulis. Yung mga pulis na dalawang tinanong ko, hindi nila binanggit sa akin na nagtanong ako na kung pulis, sabi nila hindi. Tanongin mo na lang, sabi sa akin, parang tinatago pa. Pero ito bang investigador natin in-explain sino ang may mali doon sa nangyaring incident? Ako ang dinidumam na ako ang may kasalanan. Inano pa sabi ni Chief Imbes na kinat mo daw, pumunta ka daw sa linya ni sir, kaya paparating na siya, nabunggo mo siya, sabi ng Chief Imbes. Ano ang naging dahilan bakit ikaw po ay lumapit na kay Senator Rafi? Ano po ma'am, kasi sa kadahilan ng lumapit ako kay Senator kasi may pagbabanta na sa akin na ang sabi ni Colonel, kung hindi ko tatanggapin daw yung offer niya, magkita na lang kami daw sa ibang bagay o magkita na lang kami kung saan kami gustong magkita. 2, 3, 4, 5, 46, 47, 48, 49, 50. Approve po kayo, sir? Yes, ma'am. Okay. Sir Rafi, maraming salamat at sa inyong tulong at Pasalamat ka, Colonel. Si Atty. Villamor ang nakausap mo. Kung si Idol Rafi ang nakausap mo, may paglalagyan ka. Kitang-kita naman sa CCTV. Ikaw nakabangga, wala ka sa lane, tapos babaliktarin mo pa. Dapat mga ganitong pulis tinatanggal na sa serbisyo. Dapat yung investigador nakasuhan din Basta kapag kapwa nila pulis, kapag may mali, i-cover up nila. Wala talagang kalayaan ang mga mahihirap na Pilipino kapag hindi maaalis ang mga tiwaling opisyal ng government, diba? Paano kapag walang tulpo? Saan na lang lalapit si Sir Kenneth? Lalo na ang kalaban niya, isang mataas na opisyal ng government, diba? Kaya malaking tulong si tulpo sa ating mga mahihirap. Meron pang pagbabanta kay Sir Kenneth. Dapat humingi siya ng secure para sa sarili niya kay Idol Rafi Baka taniman siya ng mga kabaro ni Colonel Elazar. Dahil real talk, pulis ng San Carlos maraming mahilig magtanim dyan ng ebidensya, lalo droga. Bilang lang sa daliri ang matitino dyan na pulis. Baka mamaya nagpapalamig lang sila, tapos balikan si Sir Kenneth at taniman siya ng ebidensya. Diba? 3 bayan ang alam kong maraming eskalawag na pulis. Yun ay San Carlos, Basista, Bayambang. Yan mga yan mahilig magtanim ng ebidensya. Ang madalas sila itanim dyan, yun ay droga. Bilang lang sa kamay ang mga matitinong pulis dyan. Alam ko hanggang ngayon marami pa sila nabibiktimang inosenteng tao na nagagawa nilang kasuhan. Yung ibang pulis dyan, ginawa nilang negosyo ang pagtatanim. Bakit kamo? Kasi ang ginagawa nila, tataniman nila ang isang inosenteng tao ng ebidensya, tapos kakausapin nila kung may pera, makipag-areglo na lang para wala ng kaso. Ang minimum dyan, 100 to 50K. Ang hinihingi nila kapalit ng kalayahan. Real talk yan, alam na alam ko yan. Maraming ganyan sa Basista, San Carlos at Bayambang. Kapag ganyan ang official government natin, asahan nyo, walang kalayahan sa mahirap. Kasi target ng ibang tiwaling pulis na kayang gawan ng kaso, yun ay ang mahirap. Kasi alam nila wala silang kalaban-laban, katulad dati. War on drugs. Diba maraming inosenteng nadamay, maraming inosenteng tinaniman ng drugs at nakulong na walang kasalanan. Tapos paaaminin nila yung inosenteng tao para mabilis makalaya. Ano ba tawag din, yung free bargaining ba yun? Diba? Nakalaya nga yung tao pero sira na yung record niya. Marami din napatay na inosenteng tao na hanggang ngayon wala pa din ustisyang nakakamit. Mga mayayaman lang nabibigyan ng ustisya. Real talk. Balik tayo sa kaganapan. Basista, San Carlos at Bayambang. Marami din nataniman dyan. Kung pwede ulit buksan yung ganong kaso, dami lilitaw dyan ng mga tinaniman. Yung first time nila magkakaso at makulong dahil sa pagtatanim ng ibang pulis dyan. Karamihan dyan mga mahihirap yung tinaniman nila. Syempre alam nila walang kalaban-laban. Sobrang saklap lang, diba? Yung alam nilang inosente sila pero kinursunada sila ng ibang pulis.
nagawan ng kaso. Kaya ganyan ginagawa nila para sa promotion. May karma din mga yan. Uulitin ko ulit. Kapag hindi maalis ang mga ganyang opisyal, walang kalayaan ang mga may hirap na Pilipino. Salamat na lang tayo, meron tayong tagapagtanggol ng may hirap. Yun ay si Idol Senator Raffy Tulfo. Kung wala siya, walang mangyayari sa case ni Sir Kenneth. Lalo ang kalaban niya, isang mataas na opisyal ng pulis, diba? At sana sa 3 nabanggit kong bayan sa Pangasinan, maimbestigahan ang mga pulis dyan. Magtanong sa mga mamayanan dyan kung sino mahilig magtanim na pulis dyan. Meron ako kilala, hindi ko na babanggitin. Panoorin niyo yung full video sa account ni Senator. Yan. Hanggang dito lang ito video na to.